ka-chika bells, nagbabalik na naman ang Ate Bing nyo. And now, you are listening to Hey, 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 BHINGs on the air, BHINGs on the air, Bings on air. Get ready for stories beyond compare. Hello everyone, I'm Bing. Grab a coffee, get comfy, and let's dive into Forever Fractured, a beautiful friendship lost. The reason why our friendship end up. So ano nga ba ang rason kung bakit nasira ang pagkakaibigan namin? Nasira nga ba? O ano ang dahilan? Natapos nga ba sa maayos na paraan? O isa rin ang pagkakaibigan namin sa nagkakaroon ng masakit na pagtatapos? Totoo nga ang sabi ng karamihan na no forever. And there is no permanent in this world. All the things is only a temporary. So, katulad nga ng ibang friendship, dyan, ay nauwi din sa masakit at mahapdi ang pagkakaibigan namin. Hindi ko talaga makakalimutan ang araw na iyon. June 22, 2022. Dito nagsimulang magbago ang turingan namin sa isa't isa at nagsimulang masira ang pagkakaibigan namin. So, mga ka-chika bells, masakit talaga sa akin ang araw na ito. Ito ang araw na naibahan ako. Ibang-iba sa mga araw na magkasama at nagkikita kami ng boy best friend ko. Nagkita kami ng araw na iyon pero bigla niya akong di pinansin at sa di malaman na rason. Hindi ko alam kung anong nagawa ko noon sa kanya, bakit hindi niya ako pinansin at bakit biglang nag-iba ang mga kilos niya. Mga ka-chika bells, masakit talaga sa akin na makita ang boy best friend kong nagbabago. Hindi ako sanay sa mga inaasal niya at hindi ko alam ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Nandoon kami nung araw na iyon sa kanilang kapitbahay at agad akong umuwi noong hindi niya ako pinansin. Inisip ko lang noon na baka wala lang siya sa mood o di kaya baka may problema lang siya. Kaya hindi niya ako pinapansin. Kaya't hinayaan ko muna siya at baka kinabukasan ay papansinin niya na ako. At magiging okay na kami. Lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Pero hindi na talaga siya bumalik sa dating siya. Malungkot mang isipin, hindi na bumalik ang boy best friend na nakilala ko. Kahit palagi kaming nakikita at nagkakasalubungan ay hindi kami nagpapansinan para bang wala kaming pinagsamahan. Sobrang sakit para sa akin ang nangyari sa friendship namin. Umabot sa point na nagkaroon ako ng galit sa kanya. Hindi ko kasi mabigyan o mahanap ang mga sagot sa mga katanungan na nasa aking isipan. Bakit siya nag-iba? Anong dahilan? Mayroon ba akong maling nagawa? Anong kasalanan ko't bakit ganun na lang siya kabilis magbago? Umabot na sa point na binlock ko siya sa Messenger at in-unfriend ko siya sa Facebook. Naging dahilan rin siya ng pag-alis ko at nagbakasyon ako sa Dawis. Sinadya ko talagang umalis muna sa amin noong panahong iyon dahil masasaktan ako kapag nakikita ko ang boy best friend ko na ibang-iba na sa nakilala ko. Noong nagbakasyon ako ay iyak ako ng iyak pero tinatago ko lang at walang kahit sino man ang nakakaalam.
Umabot rin ng mga 3 buwan ang pagbabakasyon ko sa Dawis. Pero ni minsan ay hindi ko siya nakalimutan. Palaging nasa isip ko ang boy best friend ko. Binalyo ko naman talaga siya. Pinahalagahan ko siya. Tinetreasure ko siya bilang aking kaibigan. Siya kasi ang pumuna sa matagal ko nang hinahangad. Ang maranasang magkaroon ng kuya. Tinurin ko na kasi siyang kuya. Kuya na palabiro at palagi akong pinapatawa. Kuya na palaging nandyan sa tabi ko tuwing mayroon akong problema at nag-iisa ako. Kuya na napaka-sweet at higit sa lahat, pinaka-overprotective na kuya. Yan ang pinadama sa akin ng boy best friend ko. Kaya labis ang sakit na naramdaman ko noong nagbago siya. Nasanay kasi ako na ganun siya sa akin at sa isang iglap lang ay biglang mawawala at magbabago yun. Hindi madaling kalimutan siya. Madami na rin kasi kaming pinagsamahan. Mga ka-chika bells, sa mga hindi nakakaalam, NBSB pa ako. Pero masasabi ko na iyon ang first heartbreak ko. First heartbreak na pinakamasakit at nagdulot ng pinakamalalim na sugat sa puso ko. Dahil sa sakit na dinulot niya, ay labis na galit ang pumuno sa puso ko para sa kanya. Pag uwi ko sa amin galing bakasyon, ay ganoon pa rin siya. Talagang hindi na siya bumalik sa dati, mga ka-chika bells. Gusto kong sabihin sa kanya na miss ko na siya. Namimiss ko na ang unang nakilala kong siya. Ang dating siya. Gusto kong magtanong sa kanya kung anong rason para iwasan niya ako at hindi niya ako pansinin. Pero hindi ko magawa. Wala akong lakas ng loob na tanungin siya kung anong problema at dahilan ng pagbabago niya. Oops, mga ka-chika bells, mukhang napakaseryoso na natin, baka maiyak na naman ako ulit. Ayaw ko nang umiyak. Mga ka-chika bells, huwag niyong palampasin ang episode 3 dahil mas marami kayong malalaman at matutunang aral. Maayos pa kaya ang friendship namin? Anong mga revelasyon at mga aral na matutunan niyo? Abangan sa episode 3. See you sa episode 3 mga ka-chika bells!